Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong update tungkol kay Bagyong Nika na inaasahang magla-landfall ngayong araw at kasalukuyang nasa typhoon category na. Magbibigay rin tayo ng update tungkol sa low pressure area na naging isang tropical depression at tatawagin itong Bagyong Ophel. Para sa tuloy-tuloy na update sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Ngayong umaga ay nasa coastal waters ng Dilasag, Aurora si Bagyong Nika. May taglay itong maximum sustained winds na umaabot sa 130 km per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na hanggang 180 km per hour. Patuloy itong kumikilos patungong Hilagang Kanluran sa bilis na 15 km per hour. Ang malalakas na hangin ng bagyo ay umaabot hanggang 340 km mula sa sentro. Ayon sa forecast, posibleng tumama si Nika sa kalupaan ng Isabela o Hilagang Aurora ngayong umaga. Pagkatapos nito, tatawid ito sa Luzon at muling lalabas sa West Philippine Sea ngayong gabi. Asahan ang patuloy na galaw nito papalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o umaga. Ang susunod naman na bagyo, si Ophel, ay inaasahang tatama sa Hilaga o gitnang bahagi ng Luzon sa Huwebes ng gabi, November 14 o madaling araw ng Biyernes, November 15. Bagamat hindi pa sigurado ang eksaktong landfall point nito, mahalaga pa rin ang maging handa dahil ang epekto ng bagyo ay maaaring maramdaman kahit sa mga lugar na wala sa mismong landfall point. Dahil sa patuloy na paglakas ni Nika, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa mga sumusunod na lugar. Pinakamalaking bahagi ng Aurora, gitna at katimugang bahagi ng Isabela, timog-silangang bahagi ng Abra, Kalinga and Mountain Province, hilagang bahagi ng Ifugao, hilaga at gitnang bahagi ng Ilocos Sur. Sa mga lugar na nasa ilalim ng Signal number 4, inaasahan ang typhoon force wind sa loob ng susunod na 12 hours na may lakas ng hangin mula 118 to 184 kilometers per hour. Malubha ang banta sa buhay at ari-arian kaya pinapayuhan ang lahat na maghanda at sumunod sa mga lokal na abiso. Signal number 3 naman ang nakataas sa gitnang bahagi ng Aurora, hilaga at silangang bahagi ng Nueva Vizcaya, hilagang bahagi ng Quirino, natitirang bahagi ng Isabela, timog-kanlurang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Abra at Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet, katimugang bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ang mga lugar na nasa ilalim ng Signal number 3 ay posibleng makaranas ng storm force winds sa susunod na 18 hours na may bilis na 89 to 117 kilometers per hour. Maaring magdulot ito ng moderate hanggang malaking pinsala sa buhay at ari-arian. Signal number 2 naman ang nakataas sa gitnang bahagi ng Aurora, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya at Quirino, hilagang kanlurang bahagi ng Cagayan, Apayao, Benguet, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Aurora, hilagang bahagi ng Nueva Ecija. Signal number 1 naman ang nakataas sa mga natitirang bahagi ng Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, natitirang bahagi ng Pangasinan, buong lalawigan ng Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Hilaga at gitnang bahagi ng Zambales, Metro Manila, Rizal, silangang bahagi ng Laguna, silangan at hilaga ng Quezon, at hilaga at silangang bahagi ng Camarines Norte at Camarines Sur. Si Bagyong Nika ay magdadala ng matinding pag-ulan sa Luzon, lalo na sa mga lugar na nasa ilalim ng Signal number 4. May mataas na posibilidad ng pagbaha at landslide sa mabababang lugar at mga gilid ng bundok, kaya't mahigpit ang paalala sa lahat na maghanda. May panganib din ng storm surge sa mga baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Zambales, Aurora, Quezon, kasama ang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, at Catanduanes. Pinapayuhan ang mga apektadong lugar na maging handa at sumunod sa mga abiso mula sa lokal na pamahalaan. Huwag munang maglayag, lalo na sa silangang baybayin ng Luzon at sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Inaasahang may taas ng alon na umaabot hanggang 8 metro sa mga baybaying lugar ng Isabela at Aurora. Pinapayuhan ang lahat na patuloy na subaybayan ang mga susunod na update tungkol sa bagyong ito. Maging handa sa mga posibleng epekto tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signals. Tandaan, ang panahon ay mabilis magbago, kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas mga kababayan.